Pinagpalang araw sa ating mga kapatid. Ang ating verse for today matatagpuan sa Ephesians 6:14 na mababasa sa bersyon ng Magandang Balita Biblia ay, "Kaya't maging handa kayo, ibigki sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran." Sa bersyon ng New International Version mababasa, "Stand firm then, with a belt of truth buckled around your waist, with a breastplate of righteousness in place." Ating mapapansin ang dalawang uri ng sandata or armor, ang sinturon at ang baluti. Bakit nga ba sinturon at baluti ang ginamit? Ang sinturon ay hinanintulad sa katotohanan kasi ginagamit ang sinturon upang magkaroon ng koneksyon ang sandata or armor, upang ito ay hindi madaling makalas o makalag. Ang katotohanan katulad ng sinturon ang nagbibigay sa atin ng koneksyon sa ating pananampalataya sa ating Panginoon upang tayo ay hindi madaling makalas sa Kanya. Ang baluti naman ay nanintulad sa katuwiran. Ang baluti ay nagbibigay sa atin ng proteksyon. Pinoprotektahan niya ang ating puso. Ang katuwiran, katulad ng baluti, ay nagbibigay sa atin ng proteksyon sa ating puso laban sa mga masasamang gawi o sa mga likong gawi ng mundong ito. Ayan po, sa Panginoon ang kapurihan sa pagbabasa ng Kanyang salita. Naway suot natin ang sinturon ng katotohanan at ang baluti ng katuwiran. Kapatid, ang ating pong verse for today is Proverbs chapter 21 verse 21. "Whoever pursues righteousness and love finds life, prosperity, and honor." Sa Tagalog naman po mga Kawikaan 21 verse 21, "Ang lumalakad sa daan ng katwiran at katapatan ay nagkakamit ng buhay at karangalan." So, righteousness, isang kaparaanan upang makatayo sa harapan ng Diyos. Di naman po tayo laging tapat kasi nagkakamali naman po tayo considering the world that we are living right now. Pero gawin po natin yung best natin na humanap ng paraan para maging tapat sa harapan ng Diyos. Isang way po yun ay lumayo sa mga kagustuhan natin na hindi naman naka-align sa kagustuhan ni Lord. At wag po tayong magsalita ng masama or gumawa ng masama sa iba. At gawin po natin, tuparin po natin ang ating mga pangako. Yun lamang po. God bless po and stay safe po parate. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang daily verse po natin ay mababasa sa Ephesians 6 verse 15. Sa Tagalog, "Sa inyong mga paa ay isuot ang kahandaan ng ebanghelyo ng kapayapaan." Sa English version naman po ay, "And with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace." Bilang isang alagad ng Diyos, dapat lagi tayong handa. May kahandaan tayo upang kung ano man ang pagsubok na dumating ay kaya nating harapin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At Gospel of Peace, tumutukoy sa buhay ni Kristo, ang good news. So this is referring to the sacrifice Jesus made for us so that we can be saved.
As a result, this brings us peace. Yun lamang po. Maraming salamat. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Ang ating pong verse sa araw na ito ay matatagpuan natin sa Mateo, Kapitulo 17, versikulo 20. Ito po ang nasusulat sa salin ng Tagalog. Sumagot siya, "Dahil sa maliit ang inyong pananampalataya, tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon, at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa." So yun po ang ating verse sa salin ng Tagalog. At ito naman po ang ating verse sa salin ng Ingles. Sa Mateo chapter 17 verses 20. Ito po ang nasusulat. He replied, "Because you have so little faith, I tell you the truth. If you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, 'Move from here to there,' and it will move. Nothing will be impossible for you." So, isa pong pinagpala sa pagkarinig ng kanyang mga salita. So, ang nilalaman po ng ating verse sa araw na ito ay isa pong mahalagang paalala sa atin ng ating Panginoon na kung tayo man po ay may maliit mang pananampalataya, ay wala pong imposible sa Diyos na kaya niya pong gawin lahat ng mga bagay na para sa atin ay hindi natin kayang gawin. And if we have the smallest amount of faith, Jesus says, nothing will be impossible for us. So, dapat po tayong magtiwala sa Kanya ng buong puso at buong pagtitiwala at ating ibigay ang ating mga buhay para lamang sa Kanya. Tayo'y kumilos, magsalita at gumawa ng naaayon sa Kanyang kalooban. Lalo na po sa pangapanahon ito na tanging kailangan lamang natin po ay magtiwala at sumampalataya sa ating Panginoon na lahat ng pagsubok na ating pagdadaanan ay ating malalampasan. Dahil wala pong imposible sa Diyos. Because nothing is impossible with God and all things are possible for God. So yun lamang po, magandang araw at isang mapagpalang araw sa ating lahat. Maraming salamat. Magandang araw po sa ating lahat. Ang ating pong daily verse of the day ay matatagpuan sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5. Sama-sama po nating basahin, "Casting down imaginations and every high thing that exalteth itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ." Sa Tagalog naman po, na siyang gumigiba ng mga maling haka at ng bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos at bumibihag sa lahat ng kaisipan sa pagtalima kay Kristo. Isa itong pagpapaalala ni Paul laban po sa false teaching. Guard your mind. Alisin po natin yung negative mindset. Huwag po tayong magpadala sa doubt at takot natin na nagiging dahilan upang pasukin po tayo ng kaaway, pasukin ng ating mga isipan. At dun nga po, kikwestiyonin natin ang Panginoon at mawawalan po tayo ng tiwala sa Kanya. Gaya na lang po ngayong pandemic, napakarami po nating iniisip at tanong sa Panginoon kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. But we all know that we need to trust Him. Isuot po natin ang ating helmet of salvation at muli po nating alalahanin ang katotohanan mula po sa salita ng Diyos that our salvation is complete at sigurado na po tayo na maliligtas tayo at protektado po tayo mula sa pandemic na ito. Yun lamang po. To God be the glory.
keep safe, and God bless everyone. Isang pinagpalang araw mga kapatid. Ito po ang ating verse of the day na matatagpuan sa Hebrews chapter 4 verse 12 at ito ang sinasabi. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak, na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Ang salita ng Diyos ang ating gabay para maintindihan natin ang kalooban ng Panginoon sa atin. Ang salita ng Diyos ang tumutulong sa atin para mapaglabanan ang tukso at kasalanan. Ang salita ng Diyos ang mag-iingat sa atin para hindi lumayo sa Kanya. Ang salita ng Diyos ang tutulong para mabago tayo sa makabundong pamumuhay. Sa Kanya lamang ang kapurihan sa pagkabasa ng Kanyang mga salita. God bless sa ating lahat. Magandang umaga sa ating lahat mga kapatid. Nawa tayo pong lahat ay nasa mabuting kalagayan sa umaga pong ito. At sa pagsisimula po ng ating gawain, nais kong basahin ang mga talata na matatagpuan natin sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas sa Kabanatang 3, talatang 1 hanggang 3 na ganito po ang sinasabi. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa, sapagkat kayo'y nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Pagpalain nawa ang pagkabasa at pagkarinig natin ng mga talatang ito. Tayong lahat po ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, sa umaga pong ito,
kami po ay lumalapit sa inyo kasama po ang lahat po ng kapatiran. Bagamat kami po, Panginoon, ay hindi magkakasama sa isang lugar, kami po ay may isang diwa sa umagang ito. Walang iba kundi ang aming pagsamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Sa aming paglapit, Panginoon, hinihiling namin na ihanda po ninyo ang aming mga puso at isipan na kung mayroon man kaming mga karumihan, gawa ng kasalanan, Panginoon, aming hinihiling na ito po ay inyong linisin upang kami po ay karapat-dapat sa pagharap namin sa inyo. Lord, ihanda po ninyo ang puso at isipan ng bawat kapatid na kasama po namin ngayon, na nawa maitaas namin ang inyong dakilang pangalan. Mapuri namin kayo at maluwalhati, Panginoon. Nawa ang amin ding pakikinig ng iyong mga banal na salita, tunay na ito po ay magsilbi naming spiritual na pagkain na makakatulong upang kami po ay patuloy na maging malakas spiritually at ganoon din na lumago sa aming buhay spiritual. Yes, Lord God, nawa ang bawat isa sa amin ay tunay na mabibiyayaan sa lahat po ng aming gagawin sa umaga po ito. At nawa kayo po ang siyang maitaas lamang dahil kayo po, Panginoon, ang aming Panginoon at ang aming Diyos. Nawa ang lahat po ng gaganap, Panginoon, kayo ang siyang mag-bless sa bawat isa na maituon namin, Panginoon, ang lahat ng mga ito sa inyo pong kaluwalhatian. Ito pong aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Good day, everyone. Let's sing for Him, because He is the one who set us free. And let's claim that the same power will free us from this pandemic. Let's sing free. Would you believe me if I said that we are the ones who can make the change in the world today? Would you believe me if I said that all of your dreams in your heart can come true today? Yeah. Would you believe me if I said that that could be all that you wanted to be today? Yeah. So we'll fly, it's all that I need, you are. And if the world gave in around me, to you I still hold on. Cause you're all that I believe, and the one who created me. Jesus, because of you, I'm free. Would you believe I said that God can make miracles happen today? Yeah, yeah. Would you believe me if I said you don't need to wait for the answers before you step out in faith? Would you believe me if I said that nothing is ever impossible for God? Yeah, yeah. I will fly, it's all that I need, you are. And if the world gave in around me, to you I still hold on. Cause you're all that I believe, and the one who created me. Jesus, because of you, I'm free. So just live your life. Just live your life with God inside. You won't regret one moment been. Just give all that you can for God, for God. And if I have reason of life, that's all that I need, you are. And if the world gave in around me, to you I still hold on. Cause you're all that I believe, you're the one who created me. Jesus, because of you. And if I have wings I will fly, it's all that I need,
is all that I believe. You're the one who created me, Jesus, because of you. I'm free. Yes, I'm free. You are free. I'm free. It's David. I'm free. Let's continue to worship the Lord and thank Him for freeing us from the power of sin and death. Grace that flows like a river, washing over me, found of every love of Christ, overflowing me. Thank you, Jesus. You set me free. Christ my Savior, you rescued me. Take this life delivered, a vessel of your holy now devoted to see your kingdom come. Thank you, Jesus. You set me free. Christ my Savior, you rescued me. Thank you, Jesus. You set me free. Christ my Savior, you rescued me. He is the one giving us life. He is the one who opened our eyes. And even though we are sinners, He entered our heart. He set us apart. And for that, let us love Him. Let us love our Lord with all our heart. You've given me life. You've opened my eyes. I love you, Lord. I love you, Lord. You've entered my heart. You set me apart. I love you, Lord. I love you, Lord. You've given me life. You've opened my eyes. I love you, Lord. I love you,
You set me free. Christ my Savior, You rescued me. Let us thank Him. Thank You, Jesus. You set me free. Christ my Savior, You rescued me. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. At sa umagang ito, nais ko pong dalhin sa inyo ang mensahe tungkol sa pangako ng Diyos ng security ng buhay. God's promise of a secured life. Meron pong awitin, mga kapatid, nung mid-80s, na sinasabi niya doon na forever young, I want to be forever young. Forever young, I want to be forever young. Do you wanna live forever, forever, forever young? Ito po sumikat nung mid-80s, mga kapatid. At hindi lamang ito sa mga awiting ito, marami pang mga bagay o mga nobela o mga articles ang ating nababasa tungkol sa kagustuhan nilang humaba ang kanilang buhay. For many centuries, for the past 3 millenniums, ang kasangkatauhan, naghahanap siya ng panghabang buhay sa kanyang sarili. They want to preserve life. They want to live as much as they can. Kaya in the ancient world, si Herodotus, isa pong Greek philosopher, author and orator, siya yung unang nagbanggit ng Fountain of Youth, na kung saan mayroon daw matatagpuan na fountain ng youth. Puntahan lamang nila, hanapin lamang nila. Maging si Alexander the Great, hinanap din po yung Fountain of Youth na yon. And then, sa Middle Ages, si Juan Ponce de Leon, ito po makikita natin, ang Spanish explorer and conquistador ay isa sa talagang nag-focus na hanapin ang Fountain of Youth. Kung saan-saan sila naglakbay. Iba't ibang isla ang kanilang napuntahan hanggang sa dumating sila sa St. Augustine, Florida. Na ito ang isa o the oldest city in the whole United States. Diyan siya unang tumapak at simula noon, pinangalan nila ito, yung park dito na Fountain of Youth. Talagang ang sangkatauhan, mga kapatid, throughout history, they are fascinated by this magical Fountain of Youth. But it remains elusive. Napakahirap nilang makita. Kasi naniniwala sila na pag nakita nila ito, hahaba ang aming buhay. We will live an extraordinary longevity of our lives or perhaps immortality. In our time, mga kapatid, the issue of security does matter. Sa US po, 1.22 trillion industry ang life insurance as of 2018. Maging dito sa Pilipinas, kaya tayo may SSS, may GSIS o PhilHealth, or life or car insurance, o meron tayong St. Peter Memorial Plans dahil gusto natin na secured yung ating future. Na kapag dumating ang sakuna, we are secured. Security of life.
This morning, brothers and sisters, I want to give you 4 things to remember about security of our life. That's what the Bible says. Security of life is rooted in God. And these are the 4 things to remember. Number 1, promise of everlasting life. In John 3:16, ito po, memoryado natin ito. This is the core point of the gospel. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have eternal life. It is the most popular verse of the Bible. But sometimes, people overlook the message behind it. Na ang akala nila, maniwala ka lang, maliligtas ka na. Kung kaya't nakikita natin sa mga TV, merong nangangaral, kung gusto niyo pong tanggapin si Kristo, maniwala po kayo. Hawakan niyo po yung TV, sumabay kayo sa aking panalangin at ligtas na kayo. But what is the context of John 3:16? Kung bababa po tayo mga kapatid, sa verse 3, nag-uusap po kasi dito si Christ and si Nicodemus. Ang sabi po rito sa 3, Jesus replied, "Very truly, I tell you, no one can see the kingdom of God unless he is born again." That is in verse 3. At itong binabasa natin ngayon is verse 16. So maliwanag po dun sa pag-uusap prior to verse 16, mga kapatid. Sa verse 3 pa lang, pinapaliwanag na ni Christ. You must be born again. Kung nais mo magkaroon ng buhay na walang hanggan, makarating sa langit, read the context and see verse 3 before going to verse 16. Doon po makikita natin, baptism is the only occasion to qualify for that everlasting life. Ang liwanag po doon, whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Pero before that, no one can see the kingdom of heaven unless he is born again. Delikado pong doctrine o delikadong theology, mga kapatid, sa pangangaral, yung believe lamang. Dapat puntahan yung context ng pag-uusap para malaman ano ba yung pwede naming gawin talaga. Ano ba yung tama na itinuturo ni Kristo talaga para makuha namin yung security ng aming buhay. So maliwanag, mga kapatid, baptism is the occasion to qualify for that everlasting life. And the good thing, mga kapatid, it's a free offer. Lagi ko pong sinasabi, mga kapatid, salvation is free, but it is not cheap. Why? Because of the blood of Jesus Christ na siyang tumubos sa atin. And it is the only Son of God na siyang tumubos sa atin. It is precious in His sight. Number 2, mga kapatid, about security of life, the promise of faithfulness. Philippians 1:6 says, "I am sure of this, that He who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ." Sinabi niya po doon, I am sure of this, as Paul said. Yung faithfulness ng Diyos, kukumpletohin niya sa kanyang
panahon. Pagdating po sa faithfulness, mga kapatid, when a man promise, makikita po natin dito, when a man promise, mayroong issue pagdating sa faithfulness. Makikita natin difference dito later, mga kapatid. When a man promises, there is an issue about faithfulness. Na kapag ang tao nangako, maari itong matupad or maari din itong hindi matupad. And most of the time, nakakalungkot, hindi natutupad ang mga pangakong ito. In short, we are not in control of our promises or our words. May mga ifs, may mga buts. There's an issue about faithfulness when man's promised. May kilala po ako, mga kapatid. Ito tip sa mga kababaihan. Kung talagang mahal kayo ng inyong mga boyfriend or the other way around, girlfriend. May kilala po ako, itatago natin siya sa pangalang Lisel, no? Meron siyang boyfriend, talagang nagsumpaan sila na sila talaga yung magkakatuloy hanggang habang buhay. Then nag-usap sila para sa ikagaganda ng pamilya, mag-a-abroad si boyfriend. Ngayon, ang sabi ni Lisel, sige, mag-a-abroad ka, para sa atin naman iyan, gagawa tayo ng joint account. O sige, sabi ni boyfriend, lahat na maiipon natin dun sa joint account natin. Okay, maganda yan para sa future natin. In-erase nung boyfriend. Paano pag hindi tayo nagkatuluyan? O ganito rin yan, sabi ng babae. Pag hindi tayo nagkatuluyan, lahat na maiipon natin pupunta dun sa hindi tumupad sa usapan or pupunta dun sa iniwan. So mga kapatid, that is a test of faithfulness. Halimbawa, nangaliwa yung lalaki, mapupunta sa babae yung kanilang inipon. And fair enough. Pero my point is, mga kapatid, hindi nasusukat ang faithfulness sa kung ano pa mang bagay. Because man breaks promises. Meron namang iba, mga kapatid, di ba narinig natin? Pag iniwan mo ako, magpapakamatay ako. Pero hanggang ngayon, buhay pa. Buhay pa, mga kapatid. Or habang kainitan ng kanilang pagmamahalan, sinasabi, sumpa, magiging tapat ako sa iyo, promise. Ikaw na ang huling babae o lalaki na mamahalin ko. Pero pagka-break nila, kinabukasan, may bago ng ka-holding hands. Faithfulness. There is an issue of unfaithfulness sa tao. But when God makes a promise, sigurado 100% ito ay matutupad. Ang Diyos tapat sa kanyang salita. Sabi nga sa Psalm 143 verse 13, for your kingdom is an everlasting kingdom. You rule throughout all generations. The Lord always keeps His promises. He is gracious in all He does. So ang Diyos, kapag nangako, He will always keep His promises. Kaya nga mga kapatid, napakaganda nung awiting inaawit natin lagi. Yung dakilang katapatan. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Mundo man ay magunaw, mga kapatid. Maaasahan natin ang Diyos dahil sa kanyang
dakilang katapatan. Pangatlo na ating dapat isipin, mga kapatid, the third we should remember, the promise of guarantee. In Ephesians chapter 1, verse 13 to 14, says, "You are marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit, who is a deposit, guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession, to the praise of His glory." A promise of guarantee. Balik po tayo ulit, mga kapatid, when a man promise. Kapag ang tao ay nangako, maging ito ay nakasulat o verbal, hindi nangangahulugan na ito ay matutupad. Yung iba, tatakbuhan. Sa mga pagkakautang, ganun din, mga kapatid. Kahit may kasulatan, walang garantisado na ikaw ay mababayaran. Maski nangako siya, there's no guarantee that you will get paid. That is man's nature. He is not in control of his words. It doesn't have a guarantee. Kaya nga, mga kapatid, napakahirap ng isang garantor pagdating sa ganyang mga bagay. But God has guaranteed promise. Ang sino man po, mga kapatid, sabi nga sa FB meme about sa pagkakautang, pinautang kita dahil ikaw ay nakiusap, ngayon hindi ka na makausap. That is man's nature. Hindi garantisado na ikaw ay mababayaran kapag nangako ang tao. Maaring ito matupad, maaring ito ay hindi. But when God's promise, ito ay garantisadong matutupad. Sabi nga dun sa una kanina ating binasa sa Ephesians, merong guarantee na tayo ay kanyang kukunin sa kabilang buhay. Ano yon? When we accepted Jesus Christ sa water ng baptism, meron pong deposit ang Diyos sa atin. Makikita po natin dito, let us all read again, Ephesians chapter 1, verse 13 to 14. You were marked in Him with a seal. Napakaliwanag po, mga kapatid. Meron na tayong tatak ng Diyos. The promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are in God's possession. Meron na tayong inheritance, mga kapatid. Meron tayong mamanahin na buhay na walang hanggan. Our security of life is there. At ginagarantiyan ito ng Diyos dahil ito ay may tatak na kasama natin ang Holy Spirit. And when we say deposit, meron itong down payment. Meaning, God's promise of eternal life is guaranteed kasi meron na siyang down payment. At ang inaantay natin, our redemption, total redemption, as God's possession. Ang maganda rito, mga kapatid, since we are guaranteed, we are treasured possession of God. Tayo ay pag-aari ng Diyos. Mahalagang pag-aari ng Diyos. We're guaranteed because we are treasured possession of God. Letter D. Excuse me. And the last, promise of resurrection. John 11, verse 23 to 26 says,
Jesus said to her, "Your brother will rise again." Martha said to him, "I know that he will rise again in the resurrection at the last day." Jesus said to her, "I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. And whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe me?" Do we believe that, mga kapatid? The resurrection. Alam niyo po, mga kapatid, nung ginagawa ang Golden Gate Bridge, we can see the pictures here. Nung kanilang ginagawa po ito, kasi madidelay na sila sa paggawa, marami nang na-aksidente, yung chief architect nila, si Joseph Strauss, ay nag-develop ng isang safety net para mapabilis nilang matapos yung kanilang ginagawang Golden Bridge noong 1936. At ito po yung kanyang ginawang safety net. Gumawa siya ng mas malapad pa dun sa tulay na safety net para in case mahulog ang mga tao, hindi sila didiretso at mamamatay dahil merong safety net. In short, natapos po nila yung Golden Gate Bridge in time. At mayroong 19 na namatay doon sa ginagawang tulay. And because of the safety net, mas marami ang nangaligtas. Dahil during that time, ang paggawa ng tulay na ganyang kataas ay bago sa mga designers, sa mga engineers. May safety net. And the resurrection, our resurrection as promised by God, is our safety net. Doon po sa sinasabi, mga kapatid, verse 25 and verse 26 are two different perspectives with the same meaning. Sa verse 25, yung sino mang sumasampalataya sa akin ay mabubuhay kahit siya ay mamatay. Sa 26, ang sabi, ang bawat nabubuhay na sumasampalataya sa akin, kailanman hindi mamamatay. Jesus is driving the resurrection, that after the resurrection comes eternal life. The resurrection is our safety net na bagamat darating tayo sa kamatayan, Jesus shows us the safety net na tayo ay mabubuhay pagdating ng panahon. Security of life. Now, the resurrection is our time to claim our rewards. Yun yung time na pwede na nating kunin yung ating corona, heavenly crown, coming from the Lord. It is the sweetest price of our labor in His vineyard. Kaya kung wala man, mga kapatid, pumapansin sa mga paglilingkod natin, okay lang yon. Dahil siya ay hindi bulag, hindi pipi o bingi sa mga naglilingkod sa Kanya. We can secure our eternal life only in Jesus Christ. And the irony of it also, if you want to live forever, die now. Doon sa inawit ko kanina sa simula, do you wanna live forever? Forever young.
You have to die now. Kung gusto mo natin makuha, mga kapatid, if you want to be secure in our eternal life, we have to die now. We have to die to our selfishness. We have to die to our worldly pleasures. We have to die for our flesh desires. We have to die for this earthly ambition. Only then we can secure our life forever. In conclusion, the world is full of promises, and there are temporary uncertainties. Looking for that mythical fountain of youth that thousands of years remain elusive to mankind. Hinahanap nila yung ganun na fountain of youth. Nasaan kaya yun? Yung bukal ng buhay, nasaan kaya yun? For the past 3 millenniums, 3,000 years, mankind is searching that fountain of youth. A fountain that the early people believe will give them longevity and perhaps immortality. But brothers and sisters, we don't need to travel far and wide or cross oceans or climb mountains. We just need to search the scripture, the Bible. There, we can discover the water of life, the water of immortality. John 4:13 and 14 says, Jesus answered and said to her, everyone who drinks of this water will thirst again. But whoever drinks of the water that I will give him shall never thirst. But the water that I will give him will become in him a well of water springing up to eternal life. Malapit lang po yung paghanap natin ng fountain of youth, ng eternal life. Maaring nasa kwarto mo lang, maaring nasa tabi mo lang, o nasa bag mo lang, o nasa cabinet mo lang, yung Bible na yun. Search the scripture. There you can see and find the security of life, the promise of God of a secured life. If you are looking for a better life, Jesus Christ is the answer. Our security in life is planned to us not because we are good, but because God is good. It defines who God is. Remember, brothers and sisters, God has not given us a better life, but the best life to live. Hindi tayo binigyan ng Diyos na magandang buhay, pero pinakamagandang buhay. Let us search that. Let us know the way to that security of life that thousands and millions of people are seeking for the past thousands of generations. Praise be to God, mga kapatid, sa mensaheng ito. Nanawa ang mga promises ng Diyos ating panghawakan, dahil doon lamang natin makakamtan yung security ng buhay. May dinadaanan po tayong sitwasyon ngayon, mga kapatid. Hindi natin alam if we will survive.
this pandemic. But rest assured, God has a safety net for all of us, for all Christians na tumanggap sa Kanya. Even though we die, we will live again. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. May we be a blessing to everyone this morning. Mga kapatid, tayo po ay dadako na sa dulang ng Panginoon at ihanda po natin ang ating mga sarili. Pakinggan po natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. At samantalang sila'y nagsisikain ay dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, "Kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan." At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na nagsasabi, "Magsiinom kayong lahat diyan, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Datapwat sinasabi ko sa inyo, na buhat ngayon ay hindi na ako iinom nitong bunga ng ubas hanggang sa araw na yaon na inumin kong panibago na mga kasalo ko kayo sa kaharian ng aking Ama." At pagkaawit nila ng isang himno, ay nagsiparoon sila sa bundok ng mga Olibo. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo pong lahat ay manalangin, mga kapatid. Iukol po natin ang ating sarili sa pananalangin. Salamat, Panginoon, sa umagang ito na kami ay muling naging bahagi ng banal na hapunan na kung saan ay iniwan mo upang gawin namin ito bilang pag-alaala sa iyong kamatayan, sa paglilibing at sa muling pagkabuhay. Salamat, Panginoon, dahil ito ang pinakamahalagang bagay na aming ginagawa sa tuwing kami ay magkakaroon ng gawain, ang pagpipira-piraso o pagpuputol-putol ng tinapay, na kung saan ay inaalaala namin ang iyong kamatayan. Alam namin, Panginoon, na ikaw ay namatay, ikaw ay naghirap para sa amin. Sa pamamagitan ng iyong mga latay ay nagsigaling ang aming mga sugat, sapagkat kami ay tulad ng mga tupang naligaw. Subalit kami ay hinanap mo, Panginoon, upang muling tipunin at maging isang kawan. Salamat, dakilang Diyos, sa pag-ibig mo sa amin. Salamat sa aming Panginoon na nag-alay ng kanyang buhay para sa amin. Salamat sa iyong dugo na siyang lumilinis sa aming puso at isipan upang kami ay maglingkod sa Diyos na buhay. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming hinihiling at idinadalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen.
Tayo po ay dadako na mga kapatid sa atin pong pagkakaloob sa lahat po ng mga biyaya na patuloy na binibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos sa araw-araw. At babasahin ko po ang sinulat ni Apostol Pablo sa kanyang pangalawang sulat sa mga taga-Korinto, Kabanatang 9. Magsisimula po tayo sa talatang 6 na ganito po ang kanyang sinasabi. Datapwat sinasabi ko, ang naghahasik ng bagyana ay mag-aani namang bagyana, at ang naghahasik na sagana ay mag-aani namang sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. At maaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo, upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Pagpalain nawa ang pagkabasa at pagkarinig natin ng mga talatang ito. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos, kami po ay muling lumalapit sa inyo. Nagpapasalamat kami, Panginoon, na sa gitna po ng pandemyang ito ay patuloy ninyo kaming iniingatan, at ganoon na rin, Panginoon, ay pinagkakaloob nyo ang lahat po ng aming mga pangangailangan sa araw-araw. Napakabuti po ninyo, Panginoon. Kayo po ang siyang nagkakaloob ng protection sa bawat isa sa amin. At sa mga sandaling ito, aming Diyos, aming ibinabalik ang ilang bahagi ng inyong mga pagpapalang pinansyal sa amin. Nawa ito po ay magamit ng inyong iglesia sa kanyang mga gawain, lalong-lalo na po sa pagpapalaganap po ng inyong banal na salita. At kami ay patuloy na umaasa ng inyong dakilang pag-ibig, na kayo ang patuloy na mag-bless sa lahat po ng aming mga pinagkakakitaan. Ito man ay trabaho, Panginoon, o kaya ay mga negosyo. At doon sa mga kapatid namin na naghanap din ng opportunity, Panginoon, kayo pong magbukas upang sila rin po ay makakasumpong at makakatulong din po, Panginoon, sa mga pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Hinihiling din namin ang inyong patuloy na proteksyon sa amin laban po sa mga sakit at karamdaman, lalong-lalo na po sa COVID-19 na ito. At kami ay umaasa, Panginoon, na kung paano ninyo kami iningatan sa loob ng mahabang panahon. Umaasa kami, Panginoon, na dahil mahal po ninyo ang bawat isa sa amin, ay inyong pagkakaloob, ang kalakasan, hindi lamang po physical, kundi ganun na rin po, Panginoon, sa spiritual. Yes, Lord God, ang lahat ng ito ay aming idinadalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Mercy is falling, is falling, is falling. Mercy, it falls like a sweet spring rain. Mercy is falling all over me. Hail, I receive your mercy. Hail, I receive your grace. Hail, I will dance forevermore. For this last song, let us remember what He did in the cross. He rescued us. He gave His life. He set us free. There's no silver or gold, and no treasure untold that could draw me away from your heart. Neither love of myself or of anyone else will do. Jesus, nothing compares to this grace that rescues me. Savior, now and forever your face is all I see. Now all
majesty. One thing I know, I found all I need in your unending love, in your unending love. It's your love, Jesus. We thank you. Letting go of my pride, I lay down my desires just to worship in spirit and truth. More than all of my dreams, more than fame, I will sing you, Lord. Jesus, nothing compares to His grace that rescues me. Savior, now and forever, your face is all I see. Now all I am, I lay at your feet. I'm humbled by the wonder of your majesty. One thing I know, I found all I need in your unending love, in your unending love. Now all I am, I lay at your feet. I'm humbled by the wonder of your majesty. One thing I know, I found all I need in your unending love, in your unending love. Oh, thank you, Jesus, for this unending love. Thank you for giving your life. Thank you for taking up that cross, oh God. May we ever be grateful to you and be loving to you, oh God. To you be all the glory, Panginoon. In Jesus' name, amen. At sa atin pong pagtatapos, tayo po ay sama-samang manalangin, mga kapatid. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa pagtatapos ng gawaing ito. Salamat, Panginoon, sa mga narinig naming salita na nagbibigay sa amin ng pag-asa, nagpapalakas ng aming pananampalataya at nagpapatibay ng aming pagkakilala sa iyo. Salamat, dakilang Diyos, sa pag-ibig mo sa amin na ito ay hindi namin kayang tumbasan. Salamat at binigyan mo kami ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Ikaw na lamang, Panginoon, ang siyang karapat-dapat naming purihin at pasalamatan at paglingkuran sa aming buhay. Salamat, Panginoon, dahil inibig mo kami kahit kami ay makasalanan. Alam namin, Panginoon, na ang pag-ibig mo ay dakila. Ang pag-ibig mo, O Diyos, ay walang kapalit. Kaya maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw ang tumubos sa aming mga kasalanan. Salamat, salamat sa pag-ibig mo sa amin. At sa ating pansamantalang pagtatapos, tanggapin po natin ang banal na pagpapala, ang mayamang pagpapala ng ating Diyos Ama na nasa langit, ang pag-ibig at pagliligtas ng ating Panginoong Hesus, ang patuloy na paggabay at patnubay ng banal na Espiritu ay sumaati nawang lahat, magmula ngayon at magpakailanman. Amen.